Okay, so next, Shea versus Killan. Ito, interesting din tong laban na to eh. Kasi on paper, oo, mas lamang na agad si Shea sa experience. Syempre, champion na yan eh. Sanay na yan sa high stakes, sanay na yan sa pressure ng tournament, pero hindi mo rin pwedeng maliitin si Killan dito, men. Kasi yung takbo niya ngayon sa isa buhay, parang unti-unti na nang nakukuha yung timpla ng crowd eh. Kaya feeling ko classic style clash talaga to. Si Shea, delikado kapag may nahanap siyang angle na kayang dikdikin for 3 rounds eh. Hindi siya yung basta suntok lang ng suntok. Malakas talaga siya ma-personal. Kumbaga, andun na yung character assassination eh. So kung halimbawa yung version ni Shea na lumabas dito ay yung katulad ng ginawa niya kay Fukuda, yung sobrang preparado, sobrang ruthless, at bawat round may malinaw na direction, men, delikado talaga si Killan dito. Kasi sa ganung Shea, hindi lang crowd reaction ang habol eh. Pati judges mapapailing eh. May structure, andun yung impact, andun din yung damage. Iba batas ng Mindanao? Bakit? Ibang bansa na ba kayo? Ano pinagkaiba nyo sa Visayas at Luzon? Martial law? Buti pa kayo! Mahigpit seguridad! Walang magulo! Oh! Ano ba inaano mo? Gusto mo katakutan ka namin? Bakit? Kasi taga Mindanao ka? Yung mga bara mo brutal, madugo? Bakit? Kasi taga Mindanao ka? Gusto mo pag nakakita yung tao ng taga Mindanao, tatakbo, sisigaw na? Kasi pag sinabing terorista, mamamatay tao, unang papasok sa isip, Mindanao na. Lahat ng kanyang sulat, bawat letra at pantig, laging binabanggit yung Mindanao para magtunog astig. Gusto mong maging astig? Ito gawin mo. Magagandang katangian naman ng Mindanao yung banggitin mo! Pero si Killan naman, ibang klaseng problema. Hindi lang kasi siya basta comedy lang eh. Ikaw naman, Visayan Terde. Puta, pabalik-balik ka na dito ah. Hindi ka na napagod? Hanggat di ka kumakain ng pagpag, hoy, di ka pa Tagalog. Ang delikado talaga kay Killan, kaya nang gawing magaan pakinggan yung rounds niya, pero sunod-sunod na pala yung tama sa kalaban. Alam mo yun, na yung jokes niya, yung tugmaan niya, tapos yung confidence na sa stage, yun yung pwedeng sumira sa bigat ni Shea, men. At kung halimbawa yung Killan na lumabas dito ay yung Killan na lumaban kay Castillo, men, may laban-laban talaga siya kay Shea. Yun kasi yung version na confident eh. Maraming creative na jokes, dikit-dikit yung punchlines, at hindi na uubusan ng banat. So sa tingin ko, doon talaga magiging delikado kay Shea yun. Para sa akin lang naman. So ayun, feeling ko pwedeng manalo sa crowd si Killan. Lalo na kung maaga siyang makakuha ng momentum. Pero si Shea naman, kapag tumama yung personals niya, parang mas mahirap i-ignore sa judging yun. Pero hindi ibig sabihin nun safe pick agad si Shea. Delikado pa rin siya kapag naging predictable yung angles niya. Or kung masyadong mabigat yung atake pero hindi gaanong kumagat sa judge. Kasi si Killan kapag nakapaglan ng jokes sa tamang timing, feeling ko kaya na nang gawing awkward yung seriousness ni Shea. Yung tipong pagkatapos ng isang mabigat na angle ni Shea sa kanya, babalikan niya ng simpleng banat lang pero malakas sa crowd. So doon ko siya nakikitang pwedeng magnakaw ng rounds. Ayun, so overall, para manalo si Shea dito sa tingin ko, kailangan niya i-pressure si Killan as a first timer na umabot sa semis. Ipakita niya dapat na ibang level ng tournament experience. Kailangan din bawat round may malinaw na angle. Bakit hindi pa ready si Killan? Bakit hanggang dark horse lang siya? Yung mga ganun. At kailangan ipamukha ni Shea dito na hindi sapat ang jokes kapag kaharap na ni Killan ang dating champion. So yun. So para manalo naman si Killan, sa tingin ko, kailangan niyang huwag matakot sa pangalan ni Shea. Dapat sa round 1 pa lang makukuha niya na agad yung crowd. At sa tingin ko, kailangan niya ring gawing luma o predictable yung atake ni Shea. Tapos sabayan niya pa ng jokes na may suntok. Hindi sapat na puro patawa lang. Dapat talaga bawat joke niya dito may damage eh. Bawat punchline niya rin dapat may punto. So overall, kung ganyan ang magiging kalabasan ng laban nila, feeling ko magiging dikit ang laban eh. Pero ang prediction ko dito, Shea pa rin ako. Maaring 2-1 or 3-0. So close decision siya para sa akin. Hindi body bag. Pero still, sabi nga nila, expect the unexpected. So possible Killan can steal this round kung makuha niya agad yung crowd at mapalabas niyang dated yung style ni Shea. So yun. Pero Shea pa rin ako dito.